Kakaibang kasaysayan. Basta, bakit may doktor daw dito kanina, sabi ng kapitbahay natin? Yan si Pearl. Dilat na namin nanginginig. Takot na takot. Nilalagnat na naman. Ano? Pambihira. Napakasakitin naman ang batang yan. Naiinis nga ako eh. Nagkagastos patuloy ako dyan sa gamot at doktor. Anong sabi ng doktor? Bakit daw nagkaganon ang pamangkin mo? Maaari daw may trauma dahil doon sa nangyari sa kanila. Ito kasi si Ruby. Naikwento yung mga nangyari. Napakadaldal naman kasi ng pamangkin mo nun. Sabi pa ng doktor, huwag muna daw siya hayaang nag-iisa para gumaling yung trauma niya. Naisip ko lang, bakit siyang nagka-trauma? Hindi naman niya nakakita ang pagbaril kay Lorenzo dahil naglalaro siya sa labas nang mangyari yun. Tinanong ko rin yan doon sa doktor. Ang sagot sa akin, hindi naman daw kailangan makita pa yung pangyayari bago magka-trauma. Yun daw stress sa mga nangyari, sapat na para magka-trauma ang bata. Tsaka daw si Ruby, siguro, mas matatag kaysa kay Pearl. Kaya na kaya niyang dalhin yung mga nangyari. O anong balak mo ngayon? Ano ba? Hindi ko na isasama sa palig si Ruby. Baka mas magastusan pa ako dahil dyan kay Pearl. Pagchismisan pa ako ng mga taga rito. Ay! Kayong dalawa, ha? Iiwan ko kayo rito. Tiya? Hindi na kita susama sa palengke, Ruby, ha? Dahil dito kay Pearl. Talaga po, Tiya? Hindi niyo po isasama si ate? Hindi ako mag-iisa dito? Oo. Dahil ayoko lalo pang magkagastos siya sa pagpapagamot sa'yo. Salamat po. Ay, pero kayo, ha? Maglinis kayo dito. Maglaba kayo. Pagdating ko, dapat wala nang maruruming damit. Malinis na ang Opo, bahay. Tiya. At dapat nakasaing na rin kayo. Naintindihan nyo? Opo, gagawin po namin lahat. Opo, Tiya. Masisipag at mababait naman po kami. Ngam! Diyan na nga kayo. Nasisira lang ang araw ko sa inyo. Ate, umalis na siya. Pearl, sana pala hindi na lang tayo tumira dito. Bakit? Parang lalo lang tayo nahihirapan eh. Parang mas mahirap ang buhay natin dito. Ano, may ramo? Pakakasalan niyo si Sapphire? Ano naman na nakakagulat doon, mo? Napakaganda ni Sapphire. Nakikita mo naman yun, di ba? Oo, kaya lang may ramo. May mga anak na yun eh. May asawa din. Anong problema, Bobo? May ramo. Wala na silang asawa, di ba? Patay na si Lorenzo. Kaya pwede na kami magpakasal. May ramo. Huwag sana kayong magalit, no? Pero, marami namang mas maganda kaysa kay Sapphire. Mas bata pa. Ibig ko sabihin, sariwang dalaga. Wala akong pakialam sa kanilang lahat. Basta si Sapphire ang gusto ko. At pagkakasalan ko na siya. Ano ba naman yan? Bakit sinunog mo tong itlog, Pearl? Ha? Isip ka talagang bata ka? Ha? Kurat niyo. Ano? Hindi ko naman po sinasadya. Ano nga yung kakainin namin yan? Ayusta. Bakit ka ba nagagalit? Itong buwisit na to, be. Oh. Sinunog yung pinipritong itlog. Ano? Sorry po, Tiya. Sorry ka dyan. Bakit naman kasi dito sa kutong lupa na ito mo ipinaluto yung itlog? Bakit hindi kay Ruby? Inutusan ko sa labas. Hindi naman pwedeng palabasin ng batang ito. Ako talaga, Pearl. Nakakainis ka. Sorry po talaga. Sorry. Sorry yung mukha mo. Puro ka sorry. Ano magagawa niya? Sorry.
Dahil sa ginawa mo, ha? Hindi ka mag-aalmusal ngayon. Huwag naman po. Tama lang yan sa'yo. Tanga ka kasi. Pumasok ka doon sa kwarto. Sige. Pumasok ka ngayon din! Ayaw mong ihampas ko itong kamali sa'yo! Mga ginintuang kasaysayan. Gutom na ako. Parang nahihilo na ako. Nanghalian na kasi pero hindi pa ako kumakain. Bakit ganun si Tia Gusto? Hindi ko naman sinadya ang pagkasunog ng itlog ko. Ayaw niya pa rin akong patawarin. Parang hindi niya ako kumangkin. Ay! Ay! Ito, may dala akong pagkain. Kumain ka na. Ate Ricky. Alam kong gutom na gutom ka. Oo, kaso baka magalit na naman sa'yo si Tia. Umalis na sila. Kaya nga ngayon lang ako nakapasok dito eh. Hinintay ko muna sila makaalis bago ko dinala sa'yo itong kalahati ng pagkain ko. Sige, kumain ka na. Ibig mo sabihin, konti lang ang kinain mo kanina? Baka magutom ka naman, ate. Hindi, huwag mo ko intindihin. Kaya ko. Ikaw ang dapat kumain. Para hindi ka magkasakit. Sige na, kain na. Salamat, ate, ha. Hindi ko nga alam kung paano makakaya ang gutom ko, eh. Sapphire, may darating na mag-aayos sa'yo. Aayusan ka at bibihisan ka. Bakit kailangan yun? Kailangan yun dahil ikakasal tayo ngayon. Ano? Braulio, may asawa ko. Si Lorenzo. Tumigil ka na nga sa kasasabing asawa mo siya. Ilang buwan na siyang patay. Kaya malaya ka na, ha? Pero Braulio, hindi ba maaaring hayaan mo muna ako makapagbabaluksa? Makapagdalamhati? At bakit naman ako papayag? Ako ang pumatay kay Lorenzo. At hindi mo ako maaasahang payagan yung kalokohan mo. Ang sama mo talaga. Walang iyak. Tumigil ka na! Huwag mong sirain ang araw ko. At ikaw, huwag kang magkakamaling sabihin sa mga makakausap mo ang mga nangyari. Dahil kapag ginawa mo yun, papatayin ko ang mga anak mo. Naiintindihan mo? Tulog na ang hayop na si Braulio. Napagod na naman. Diyos ko. Hanggang kailan ko pa pagtitiisahan ang lalaking ito? Ngayon, naikasal na po ako sa kanya kahit laban sa kalooban ko. Ano po ba dapat kong gawin, Panginoon, para makalaya sa taong to? At ang mga anak ko, paano ko sila matutulungan? Paano po, Diyos ko? Mga ginintuang kasaysayan. Bakit hindi ka umuwi kagabi, Tibor? Ha?
Pasensya na, Husta, mahal. Nakatulog na ako kina Tiago dahil sa kalasngan namin Na naman? Aba, napapadalas na yata yung pagtulog mo kina Tiago, ha? Hindi ko na mamalaya na nakakatulog na pala ako At ganun din siya, nakatulog din doon. Sana nga, totoo yung sinasabi mo. Dahil pag nalaman ko na niloloko mo ko, ha? Dila nyo lang ng babae mong walang natay. Wala akong babae, Husta, mahal. Kung gusto mo, tanungin mo pa si Tiago para malaman mong totoo. Huwag mo ako lolokohin, Tibor. Alalahanin mo, ako nagpiyansa sa'yo nung araw. Kaya hindi ka nakulong sa ginawa niyong pagnanakaw ng barkada mo. At ako rin ang bumuhay sa'yo ng mahabang panahon. Huwag mong kalilimutan yan. Pambihira, oh. Ginawa mo na naman pala akong sangkalan. Magsama ka lang, Tiago. Ako naman ang bahala sa toma mo Bakit ba kasi hindi mo na lang hiwalayan si Husta? Kung ayaw mo na sa kanya, magsama na lang kayo na Delia. Tiago, mas masarap pa rin yung may pinagpipilian lagi. Yung paiba-iba. Kaya ko naman silang pagsabayin Bayero to. Basta, magsama ka na lang. Tanghali na pala, ate. Oo, Pearl. Kaya nga magluluto na ako Kasi siguradong magagalit si Tia pag dumating yun ang wala pang pagkain. Tutulungan na kita, ate. Ay, hindi. Huwag na. Ano ko na yun? Dito ka na lang sa kwarto. Sige. Pero pag kailangan mo ng tulong, tawagin mo ako, ha? Ayan. Kunti lang nakita ko ngayon. Marami pa ako natirang isda. Di bale. Pwede pa naman ito bukas. Sunog ka pa ng palengke! Sunog! Nasusunog ang palengke! Mga ginintuang kasaysayan. Pearl, gusto mo sumama sa akin? Puntahan lang natin yung kaklase ko, si Annalyn. Nakita ko siya kanina sa tindahan Sabi niya, puntahan ko raw siya. Kasi, ang tatakot ako O ganun? Sige, dito ka na lang. Isara mo yung pintuan, ha? Pero ate... Sandali lang ako. Mangungumusta lang ako kay Annalyn. Kasi nga, di ba, uminto na tayo sa pagpasok sa school. Huwag kang magtatagal, ha? Oo. Ayoko din namang dumating si Tia na wala ako dito Siguradong magagalit yun. Mabuti pa si Annalyn. Masaya. May award siya sa recognition day namin. Ako, hindi na kasama doon. Kasi nga, minto na kami ng pag-aaral ni Pearl dahil sa nangyari sa aming lahat. Sayang. Sana. Ay, si Chong Tibor yun Siya nga. Lumabas siya doon sa pulang bahay.
Ah? Bakit ganun? Bakit nagalikan sila ng babae na kasama niya? Bakit ganun? May ibabalita ako sa inyo magkapatid. Ano po yun? Ang palengke, nasusunog. Ha? Yung pinagtitindahan ni Tia? Oo, at kasama ang tiyahin mo sa hindi pa nailalabas. Diyos ko po! Teka lang, malaman to ni Tio! Ako nang bahala maghanap kay Timor. Oh, bakit nakatulala ka na naman? Halika na. Mananghalian na tayo. Mga babae ito, parang hindi ako naririnig ah. Hoy, Sapphire! Ang sabi ko, kakain na tayo. Ha? Kakain? Oo! Halika na! Ayoko. Ayaw mo? Ayoko kumain. Bahala ka nga kung ayaw mo. Bahala kang magutom! Mga ginintuang kasaysayan. Ruby. Pearl. Narito po kami ni Ate. Tia. Hinihintay ko po sa labas si Chong. Pero wala pa po siya. Gusto niyo po bang tawagin namin ng doktor? Huwag na. Hindi na naman ako magtatagal. Tia, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Gagaling po kayo. Opo. Makakasama pa po namin kayo. Patawarin niyo sana ako sa mga nagawa ko mali sa inyo. Tia! Tatawagin ko pa ang doktor niya. Ate, huwag mo ako iwan. Sayang. Hindi ko pinahalagahan ang kabaitan niyo. Tia! Ha? Patawad. Mga pamangkin ko. Tia! Liusa! Liusa! Tia! Wala na siya, Pearl. Iniwan na tayo ni Tia. Tia! Kawawa naman si Tia. Hindi nakalabas sa palengke. Siya pare. Chong! Mang Tiago! Gusta, asawa ko. Hindi po nakaligtas si Tia sa sunog, Chong. Meron daw po kasing sumabog na lutuan yung tangki ng gas. Kaya nasunog ng gusto si Tia. Ang kawawa mo, asawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala kahapon lang, nakita ko si Justa. Ngayon, patay na siya. Oo nga, Tiago. Huling pagkikita na pala namin ang asawa ko kanina umaga. Akalain mo yun, Fabian. Patay na si Justa. Oo nga, Lilay. Ang pagkasunog daw ng katawan niya ang hindi niya natagalan. Ay, Kaya namatay. ang iniisip ko ngayon sina Pearl at Ruby. Kawawa naman sila. Oo nga. Si Justa na lang ang kamag-anak nila tapos namatay pa. Ay, oo nga, Fabian. Kamalas din naman ang dalawang batang yun. Mabuti pa pumunta tayo sa lamay ni Justa.
nang makumusta natin yung magkapatid. Oo, sige. Ay, paano na kaya ngayon si Ruby at Pearl? Kupkuping kaya sila ngayon ni Tibor? Ngayong wala na si Justa? Mga ginintuang kasaysayan. Hoy! Himo! Ano ginagawa mo? Bakit mo pa tinitingnan si Sapphire? Ha? Kasi, Mayor Amo, napapansin ko lang, ang payat-payat na niya. Paano? Madalas hindi kumakain. Hindi natutulog. Lagi nakatulala. Kung kunin niyo rin kaya yung mga anak niya. Ano? Naluloko ka na ba? Ang akin lang ho, Mayor Amo, para ho, sumaya na siya. Sumaya. At lagi lang kumain. Nailibing na si Tia, ate. Oo, Pearl. Ang iniisip ko ngayon, paano na tayo? Wala na tayong kamag-anak. Alisin na ba tayo dito ni Tio? Ewan ko, di ko rin alam. Hindi ko nga din maintindihan si Chong. Huh? Ano hindi mo maintindihan sa kanya? Kasi, nung araw na bago mamatay si Tia, nakita ko siya malapit sa bahay ni na Annalyn. Meron siyang kahalikan na babae. No? Inibig bang sabihin may babae si Tio? Yun nakita ko. Niloloko pala niya si Tia Justa. Ito pa yung pinabili mong alak, Tibor. Salamat, Tiago. Ano na nga pala ang balak mo? Ngayong nailibing na si Justa. Ha? Ano ba ibig mo sabihin? Taong to, malaya ka na. Wala na si Justa. Ano na ngayon? Pakikisamahan mo na ba si Delia? Iuwi mo na ba siya sa inyo? Mga ginintuang kasaysayan. Bakit hindi ka na nakasagot, Tibor? Wala pa sa isip ko yung sinabi mo eh. Sa bagay. Siguro, nalulungkot ka pa sa pagpano ng asawa mo. Hindi sa ganun. Oo, kahit pa paano, minahal ko rin si Justa. Pero wala rin siya eh. Ayoko namang mamatay din sa lungkot, pare. Anong pumipigil sa'yo? Masarap kasi yung walang babaeng nagtatatalak sa akin. Yung bang nagagawa kong lahat ng gusto kong gawin nang walang nagagalit. Aba, sinong bubuhay sa'yo? Si Delia, tiyak, hindi ka magugutom doon. Saka ko na lang siya iuwi. Kapag wala na akong pera sa bulsa. Pearl, gabing-gabi na. Bakit hindi ka pa matulog? Nalulungkot ako, ate. Bakit? Ano bang iniisip mo? Ano nangyari sa atin? Si inay dinukot. Si itay naman pinatay ng walang laban. Tapos si Tia Justa.
namatay din sa aksidente. Parang ang kawawa naman natin, ate. Kasi kahit sinasaktan tayo ni Tia, iba pa rin yung may kamag-anak tayo, di ba? Kaso ngayon wala na. Ay, so, nandito pa naman ako. Tayong dalawang magmamahalan. Talaga, ate, ha? Hindi tayo maghihiwalay. Hindi kita pababayaan. Kahit pa, paalisin tayo dito ni Tio. Basta, hindi tayo maghihiwalay. Sapphire, linisin mo nga yung sarili mo. Maligo ka. Magpalit ka ng damit. Hoy! Ano ba nangyayari sa babae ito? Hindi na naman ako naririnig, ah. Nakatulala na naman siya. Sapphire! Sabi ko, maligo ka at magpalit ka ng damit. Ayaw ko. Tatakot ako sa tubig. Ano bang sinasabi mo? Natatakot ka sa tubig? Oo. Tatakot ako. Tatakot ako. Ano bang nangyayari sa babae ito? Ano? Oh, ayaw maligo. Oo. Iyon ang sabi niya. Kaya tuloy yung dumi na niya. Baho pa. Eh, baka may sakit na naman si Sapphire, may ramo. Ay. Si Sapphire yun. May ramo. Parang nagwawala. Ilang beses na siyang nagkakaganyan. Pupuntahan natin, may ramo. Baka kung ano pa mangyari. Oo. Patitignan ko ulit siya sa doktor. Hindi pwedeng lagi siyang ganyan. Mga ginintuang kasaysayan. Oh, tulog na si Sapphire. Nakatulog siya sa ipinainom sa kanya ng doktor. Kaya kumalma siya at hindi na nagwawala. Ay, bakit ka ba nagkakaganyan, Sapphire? Bakit hindi mo ako magawang mahalin? Kung mamahalin mo lang ako, magiging maganda ang kalagayan mo sa buhay. Pero hindi ko magagawa ang sinabi ni Imo. Nahuli na mga anak mo kay Lorenzo dahil lalo mo lamang hindi makakalimutan ang lalaking yon kapag narito ang mga anak mo. Pinahihirapan mo ako, Sapphire. Hindi ko mabuha ng buo ang kaligayahan gusto kong maramdaman sa feeling mo. Ano bang sasabihin mo sa akin, Tibor, mahal? Mahal, Delia. Iwan mo na itong bahay mo. Ha? Ibig sabihin, gusto mong doon ako umuwi sa'yo? Oo. Oh. Wala na naman si Juste, kaya pwede na tayong magsama. Ay, gusto ko yan, gusto ko yan. Talaga? Gusto ko yan, mahal. Gusto ko Kung yan. ganon, mag-ayos ka na ng mga gamit mo at bukas, isasama na kita. Teka muna. Oh, bakit? Paano yung mga pamangkin ni Justa? Walang magagawa mga yun. Kapag tumutol sila, silang palalayasin ko. Talaga? Mas pipiliin mo ako kaysa sa kanila? Oo naman, Delia, mahal. Oh, sweet. Mas importante ka sa akin eh. Oh, sweet mo naman, mahal. Sina Ruby at Pearl,
Hindi ko sila pinaalis dahil maaari natin silang pakinapangan. Ha? Paano? Makinig ka. Sasabihin ko sa iyo. Siyong, Tibor, dumating na po pala kayo. May kasama po kayo. Oo, si Delia. Ang bago kong asawa. Po? Asawa po? Oo, sabi. Patay na ang tiyahin nyo. Kaya natural lang na mag-asawa ako uli. At dito na siya titira mula ngayon. May problema ba, Ruby? Po? Wala po. Wala. Mabuti. Dahil wala naman kayong magagawa. Kahit patumutol kayo. Tama si Delia. Magpakabait na lang kayo dito. Nang hindi ko kayo palayasin dito sa bahay ko. Mga ginintuang kasaysayan. Oh, bakit mo ko tinitingnan ng ganyan, Pearl? May tatanong sana ako sa'yo, ate. Ano yun? Yung bang babaeng kasama ni Tio, Oh, siya ba yung nakita mo noon na babae niya? oo. Matagal ko silang tiningnan. Kaya hindi ako pwedeng magkamali. Sama naman ni Tio. Mahigit isang buwan pa lang na namatay si Tia, pinalitan agad niya. Nalulungkot nga din ako sa ginawa niya eh. Pero hindi naman tayo pwedeng tumanggi dahil nakikita lang tayo dito. Magpakabait na lang tayo. Mabait naman tayo, ah. Pinalaki tayong mabait ni na Inay at Itay. Sina Tio Tibor lang naman ang hindi mabait. Halika nga dito, Ruby. Bakit po, Chang Delia? Kunin mo nga ang marurumi kong damit sa kwarto namin ng Tio Tibor mo. Laban mo lahat. Po? May ka ba? Hindi mo narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, kunin mo lahat at laban mo yung mga marurumi kong damit. Bilisan mo! Opo, Chang. Ganyan! Sumunod ka para magtagal kayo sa bahay na ito. Matuto kayo makisama. Maliwanag? Opo, Chang Delia. At sabihin mo nga pala dyan sa kapatid mo, ha? Siya naman na maglinis sa kwarto namin. Oh, ayan. Buminom ka pa. Ang sarap nitong alak niyo, Mayor Amo. Imported. Marami dyan dito. Parang may problema kayo, Mayor Amo. Ano ba yan? Oh, si Sapphire, lalong lumalala. Bakit? Ano na ba nangyayari sa kanya? Tuluyan na siyang nawala sa kanyang sarili. Ano po? Mga ginintuang kasaysayan. Si Sapphire? Baliw na? Dali ako. Bakit nyo naman ako binatukan, Mayor Amo? Sakit na. Nakalugi ata ang utak ko. Utak ba yan? Yan ang bagay sa'yo. Masyado ka madaldal. Mayor Amo. Hindi baliw si Sapphire, ha? Sabi Sabi ko, nawala sa sarili, bobo!
Hindi bali mo nga. Ako pa tinawag na bobo. Pero sinabi mo? Ha? Sabi ko, Mayor Amo, pasensya na po. Nabigla lang po ako, Mayor Amo. Itong tandaan mo. Ayoko na tatawagin mong baliw ang babaeng mahal ko. Hindi baliw si Sapphire. Pansamantala lang nangyayari sa kanya ngayon. At gagaling din siya. Chang, eto na po yung pinatimpla niyong kape. Akin na. Ano ba yan? Bakit walang asukal? Hindi ko po kasi nilagyan. Ano? Hindi niyo naman po sinabi na gusto niyo po palang may asukal. Ay, tanga. Ano ka walang isip? Natural, gusto ko may asukal at gatas. Dahil hindi masarap ang kape pag walang gatas. Pasensya na po. Lalagyan ko na lang. Wag na! Nabwisit na ako sa katangahan mo. Naku, dapat sa'yo. Ay, yan. Yan ang dapat sa'yo para magtanda ka. Bakit niyo naman po minuha sa akin yung kape? Para magtanda ka, gaga. Hoy, dapat ayusin ang pagsisilbi sa akin, ha? Oh, bakit? Nareklamo ka? Oh? Nareklamo? Ha? Makatingin ka eh. Wala po. Sumagot ka. Ano? Wala po. Reklamo. Pasensya na po. Tatandaan mo lahat ng ayaw ko, ha? Para hindi ko kayo palayasin dito magkapatid. Delia, mahal ko. Bakit nakasimangot ka? Ha? Naiisip ko kasi, parang talo yata tayo sa pagpapatira dito sa mga pamangkin ni Justa. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi sapat sa akin na nagtatrabaho sila dito sa bahay para matuwa ako. Dalawa silang pinakakain ko, Tibor. Oh. Sana man lang may pera silang iniaakyat dito kahit papano. Pera ba ikaw mo? Oo. Para naman nabawasan ang gastos ko sa pagpapakain sa mga batang yun. May naisip ako. Ano? Ipagbili natin yung dati nilang bahay. Kami ni Hustang tumulong kay Sapphire para mabili yun eh. Sapphire? Oh, yung nanay ni Narubi. Yung dinukot na ikunwento ko sa'yo. Oh. Sige. Ibenta natin na magkapera tayo. Pero rights lang yun, ha? Oh, hindi lalong maganda. Mas madali nating may bebenta yun. Hindi kaya tayo magkaproblema? Huh? Oo, si Sapphire ang nakapirma dun eh. Tibor, mahal. Oh, mahal. Kapag gusto ko, may paraan. Tandaan mo yan. Nagwala na naman po, Mayor Amo. Oh, yun ang sabi ng katulog ko. Sinagtan nga siya ng dalhan niya ng pagkain. Mayor Amo, parang lumalala na si Sapphire. Dalhin niyo na siya sa mental. Talagang bobo ka? Kanina. Bakit mo nga? naman ako binatukan, Mayor Amo? Dahil hindi ka nag-iisip. Alam mo ba, kapag dinala ko siya sa mental, marami ang mag-uusisa tungkol sa amin. At yun ang ayoko magyari. Dahil baka may makaalam pa ng ginawa ko sa kanila ng pamilya niya. Ayaw nga pala. Bobo ka kasi. Paano siya gagaling, Mayor Amo? Baka hindi niyo na siya pakilabangan. Mga ginintuang kasaysayan.
Ibigay mo sa akin, Ruby. Ah, bakit po, Chong Tibor? Ibebenta namin ang magkapera tayo. Oh, huwag naman po, Chong. Alaala po namin yan kina Inay at Itay. Oo nga po, Tiyo. Tsaka, saan po kami titira pag bumalik si Inay kung ibibenta niyo yung bahay? Kung sa matera ka, ha? Hindi na babalik ang nanay nyo. Masaya na yun sa buhay niya. At kinalimutan na kayo. Hindi po totoo yan. Mahal po kami ni Inay. Wala akong pakialam kung ayaw niyong maniwala. Basta't ibigay niyo ng hinihingi kong kasulatan. Chong, Bilis! pakiusap po. Huwag na lang. Huwag na Matigas lang ka po. pala, ha? Huwag Matigas ka? Huwag na lang. Ha? Ate ko. Ayaw mo masaktan? Ayaw mo saktan kita? Ha? Sige. Ikaw na lang, ikaw na lang. May naman Ano? Ang lilit pa niya. Ang payat pa. Chong. Ibigay mo ng hinihingi ko para hindi ko na kayo bugbugin. Ate, wala na tayong bahay. Oo nga, wala nang uuwian ng Inay. Totoo kaya yung sinabi ni Tio Tibor na kinalimutan na tayo ni Inay? Hindi ako naniniwala sa kanya. Salbahe siya. Huwag kang maniniwala doon, Pearl. Bakit di pa nakakabalik dito si Inay? Hindi natin alam ang nangyayari kay Inay. Malay natin kung ikinulong siya ni Braulio na yun. Oo, pwedeng mangyari yun. Kaya huwag kang magdamdam kay Inay. Hindi niya tayo nakakalimutan. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Ang dating bahay ni Nasapa, binenta na. Bakit? Sinamantala ba ni Timur ang pagkakatangkilik na kina Ruby at Perry? Alam kaya ito ng magkapatid? Abay, kawawa naman sila. Sana man lang makausap namin sila. May kutob ako na hindi maganda ang trato sa kanila ni Tibor, maging ng kinakasama nito. Kaya lang hindi na nagagawi sa tindahan namin ni Lilay sina Ruby at Pearl. Ay, naku, kawawang magkapatid. Kamalas naman nila. Mga ginintuang kasaysayan. Ate, saan nagpunta si na Tio Tibor? Di ko alam, Pearl. Di naman nila sinabi. Alam mo ate, mas gusto ko pag wala sila dito. Napapahinga tayo sa pumamalo, tsaka sa utos ni Tia Delia. Oo nga. Mas grabe pa siya kay Tiang Husta. Ate, kain pa ba tayo? Gutom na ako eh. Kanin lang. Wala silang iniwan na ulam. Di ba may ulam kanina? Inubos nila. Ano? Ang sama naman nila. Ibinenta nilang bahay natin tapos hindi man lang tayo bigyan ng ulam. Pasensya na lang tayo. Wala naman tayong magagawa. Tapos nananakit pa sila. Si Nainay at Itay nga, hindi tayo sinaktan kahit minsan. Kaya nga, lalo ko silang namimiss, Pearl. Sino ka?
Bakit ka narito? Dinala ko rito ang pagkain mo. Teka, kumain ka na. Ayoko. Di naman kita kilala. Sapphire, ako ang asawa mo. Asawa? Oo. May asawa ko? Pag may asawa ko, di may anak din ako? Wala. Wala pa tayong anak. Kasi nga, may sakit ka, kaya magpagaling ka, ha? Para magkaanak na tayo. Ganon? Magkaka-baby tayo? Magkaka-baby kami! Ikukuha kita ng doktor na gagamot sa'yo dito sa bahay. At nang mag-aalaga sa'yo, kailangan gumaling ka, Sapphire. Dahil ayokong ganyan ka. Lakas mo uminom ah. Sarap lang na may pera, no? Di ba, Tibor? Mahal ko. Pwede tayo mag-happy-happy lagi. Tama nga, Delia, mahal ko. Sana laging ganito, no? Ang problema, paubos na pera natin. Ha? Ubus na? Patay. Kaya kailangan makaiisip tayo ng iba pang pagkakapirahan. Ano kaya? Alam mo na. Alam ko nang gagawin natin para magkapera ulit. Ano, mahal? Sabihin mo. Ano ang binabalak ni Delia? Samantala, gumaling pa kaya si Sapphire?